kapatid, mayroong nagpadala sa atin ng magandang balita po. Bago tayong gupit, oh. Bagong gupit, oh. Bagong gupit. So, mayroong nagpadala sa atin, mga kapatid, na maganda galing ni Clyde Vitcano. Samahan natin sa Cebu. Ako po ay natutuwa, no? Before tayo magpahinga sa araw na ito. Asensya na po kayo, ha? Puno yung schedule natin. At bukas naman, maaga tayo matutulog ngayon. So, magandang balita po ito. Kumusta na po kayo, no? Pero mahina yung signal natin. Paano to? So, meron sana ako. Saan mo na, Nay? Ay, pakaon na lang ako man, eh. Pakaon ako man. So, wait muna mga kapatid, ha? Mahina yung signal, malakas dito. So, ngayon mga kapatid ay ito, tingnan natin yung pinadala natin. Isang albularyo mga kapatid na nag-surrender, no? So, Bisaya po ito, no? 19 years up, for almost 19 years up. Isang albularyo na galit dati kay Father Darwin, no? Iba naman ito mga kapatid. So, 19 years bilang isang albularyo, nagbalik loob sa simbahan, galit na galit ako dati kay Father Darwin. Pag panood yung asawa ko sa live niya, ayaw ko siyang pakinggan. So galit na galit itong albularyo mga kapatid. Pero dito po ay nagbalik loob na siya sa simbahan. Okay? Bisaya po itong interview mga kapatid. Tumaminaw ganyan sa may sulti ni mo ni mensahe ni mo ni Father Darwin ka kaniya tumaminaw ganyan rag busok ko gid mo gumata gan sa ato pabto ni Father Darwin. Father Darwin ayaw ako naman gabi ini ha. Abi ni Father Darwin no. Ganahan ko na makita sa karon na enlight ako. Karon na enlight. So hindi pa siya nag-reveal sa kanyang sarili. Hindi po ako nag-interview nito si Clyde sa Team Holy Rosary Vitcano, yung pinsan natin sa Cebu na naipaon sa Cebu. Yun mo din yung ilaw na. So, ini-interview siya sa isa sa mga pinatyan tayo ni nanay ng ilaw, no? So, ini-interview siya ni Clyde. So, dito lang tayo dahil nagla-live na sila sa sa YouTube channel. Okay? So, sa interview mga kapatid, gusto na siya makipagkita sa atin. Nung una, galit na galit siya. So, ito yung interview ni Clyde. Hindi pa siya nag-reveal sa kanyang sarili. So, nag-interview nitong Team Holy Rosary Deliverance sa Sugbo. Okay? Surrender ka sa mga pagalbularyo. Pati nang gala kung lawat ko kanung si mga wali kana paminaw ako ang ari sa cellphone tanaw siya sa imong wali. Daan kay kung ang gusto kin akong anao ng buhol. Gusto siya na pupunta dito. No? Salamat. Sige, punta ka dito kapatid. From Thursday to Sunday po dahil nandito lang tayo sa office natin. Clyde, no? So, pasensya na, hindi tayo nakapag-live. Busy po. At bago lang tayo natapos sa solemn exorcism natin sa isang babae from Dubai. So, ang layo, no? From Dubai. So, pakinggan natin, no? And then, i-translate ko lang dahil magaan na daw yung kanyang pakiramdam. Nung una ay hindi. Galit na galit sa atin. Okay, patuloy. Peter daw po one pag imesing mo hang balik Nila na sila nila. Nila. Oo. So para na ang amo na ang niya mga rin po Father Darwin admit pwede mo in person kay okay ka na ang diri sa tawag niya ako na inspired sa mga kuan before tigala ko nung kasi palagot-lagot pero karon wala gyud na ako man giyong gi-accept nga I am mistake. Praise the Lord, humility is the best yan. Okay, wa ba tang perfect. So Kaya ato nag-practice pa. So 19 years siya nag-practice sa pagka-albularyo mga kapatid. No, biya 19 years. Sabi dito for almost 19 years, no. 19 years bilang isang albularyo, nagbalik loob sa simbahan. Galit na galit sa atin. So ito po ay ini-interview. Wa na lagi kay live binig Thursday, Friday nga Mass Father. So ang live natin sa YouTube channel po. Okay? Yung pag-albularyo for more than years, ibog yung panindigan. Sakto gining ako. Sabihang ingat ako anak. Dahil pinakurong dahil sa po dahil kanang hindi na mag-away dahil Kung magito naka-inlay, usas naka-inlay din. dahil kanang ang pagpakaayo ay nakoy himuon nga mawala ni. So kana na ang
Pero sa Ginoo, kung gani porma, dayon kini ako ang pag Process na kining mo ko. pag kining kuha karon mga pangbuhat karon nga madayon kong ginaon so pagka-deliverance me pag malipayan ni kay ko kay isang ko'y ganahan na magpuyunta na tinakang kayong balaong hindi paglukan nga magkasala sa silot na yun. Praise the Lord. So naagi ko ganahin ko mas pang Ginoo kay according to Father. So, doon mga kapatid, no, na gusto na niya i-surrender, dapat itong solemn renounce, no. At willing tayo matulungan yung kapatid natin. Then naharas pala yung kanyang anak, no. Naharas yung kanyang anak. Sa Ginoo sa panahon nga nagkamatay sa cross. Praise the Lord. Ngano masige pa man ta o tuon ang mga dili iyaha sa Ginoo. Napatidaghan ang bawal nga hangin nga balaod nga gidili. Silot dire silot ito. No, good. Yung mauna nga gitapoy na parang silot mo rin kayong ko. Labaw pa sa Ginoo. Yung nga, sa Ginoo pag ang parte man may isuga. Gamay kita kong sipyag sa No, good. may grabihan naman yung disiplina, murang pagsundalo ni nga walang tiswildo ani. Praise the Lord. So, nga to, mensahe ni mo ni Brother Darwin. Salamat sa mga nindot kay nga saysay bro ha. So, hinaot nga nagang pag ma-inspired ni mo nga mga bularyo nga mo surrender. Manginawat ko sa mga albularyo nga nagtuon o kanang dili dito approve sa simbahan nga mga prayer kana mga gitulan nila nga mga inyong natulaan nga sa inyong mga katigulangan isurrender na niyo na mga bro kay mga madam kay ug namoy natulaan nga inana kay dili na sa Ginoo so ang mag-antos na kamo ug inyong pamilya No, good. sama sa akong ikasulti nga akong pamilya walay freedom wala ipan may kanang gitawag og kalipay wala may Pinugnan, good. wala nga ay nagkontrol nga dili ang Ginoo kundi ang leftist so gusto ko nga akong nabanuan dini sa kalibutan gugma ang pamilya gugma so atong ipatigmano ang gugma so the most powerful is love because of God. Praise the Lord. Salamat bro. Unya, dagang salamat ato tanan o mapadayon ta no. Unya, out. So, yun mga kapatid, in-interview ni Daw Clyde Kitgano, itong 19 years na ganap na albularyo na kung manonood sa atin, galit na galit. Ano ngayon, bumalik na dahil naharas pala yung kanyang anak. At walang ibang makatulong kundi ang team. So, mas mabuti na makasurrender sila lahat, no? Perting sukuan niya sa iyang asawa. Galit na galit siya sa asawa niya dahil laging nanonood sa atin. So yung anak niya ay hinaharas ng demonyo. So ngayon ay magaan na at marami na siyang mga realization mga kapatid. So sa matagal na panahon ay nag-enjoy siya sa kapangyarihan na hinigaling sa Diyos. At salamat sa Diyos, meron ding isang albularyo nag-surrender. I-share ko din sa inyo. Grabe yung reaction. At meron ding apo ng albularyo nag-react din. So mga bago po itong mga pasyente mga kapatid. At pasensya, hindi tayo nakapag-live dahil sa sa daming tao talaga nandito din kapag makarating na tayo sa office ay ang sarap na magpahinga, no? Sa kumbento. Si Jean Escalera, good evening po, Father Darwin. Muadto mi pohon adto ni Brother Clyde asa dapit ila address. Uy. Hindi ko kabisados yung address ni Daw Clyde. So salamat ha at sa mga nanood sa atin, maka-inspire mga kapatid ha. Every week po meron tayong mga albularyo. So ngayon, may from North Cotabato na albularyo, active na albularyo. Sino pa? Pangalawa, pangatlo, tatlong albularyo sa linggong ito. Tatlong albularyo nag-renounce, no? So maka-inspire, no, na during exorcism natin magpakita talaga yung kapangyarihan ng simbahan na maka-inspire sa ating lahat. So ngayon ay 7 yung ine-exercise natin. So huwag kayong mag-alala, mag-quick live lang tayo sa mga sharing ko sa mga kaso natin time to time po. Sa pamagitan nito, dudubli yung ating
kaalaman, lalawak yung ating kaalaman patungkol sa spiritual warfare. So itong spiritual warfare mga kapatid, grabe talaga ang impluensya nito. Si Marife Sumagaygay, no? Si Lini Sarsalejo Triquete, no? Si Ralph Michael Miranda, si Raul Oro Ocolaris nanood sa atin ngayon. So salamat po sa inyong panunood, no? Na-inspire lang ako sa sinisend sa atin na video. Very inspiring talaga mga kapatid, no? At sa pamagitan yan ay marami din kakalaban sa atin, no? Okay lang. Basta ang importante na masiwalat natin yung katotohanan. At kahit meron pang masaktan, no? Truth hurts but it doesn't harm mga kapatid. So matagal na ako hindi nakapag-live, pero balik na tayo. At pasalamat tayo sa mga kapatid natin na laging sa atin, suporta. At bago ako sabi ni Saint Augustine mga kapatid, truth is neither mine nor yours, so that it cannot be both yours and mine. So, walang may-ari sa katotohanan. Only God, because only God is truth. Ang ganda ng sinasabi ni San Agustin, no? Salamat yun, disurrender na sila, mga albularyo, para wala na iduulan. So, saan na kayo lalapit? No? Doon sa mga pari. Receive the sacrament and use the sacramentals of the church. Ang ganda ng sinabi ng truth is neither mine nor yours, so that it cannot be both yours and mine. No, because truth only comes from God. It comes from God. If you have understood, then what you have understood is not God. Meaning God as truth surpasses human grasp. We know Him truly, but never exhaustively. So grabe, no? If you have understood God, then what you have understood is not God. Totoo. Where I found truth, there I found my God. Who is the truth itself? So kung makikita na natin ang katotohanan, nakikita na natin ang Diyos. Sino ang Diyos? He is the truth Himself. Where the church is, there is the Spirit of God. Totoo. And where the Spirit of God is, there is the church and all grace. Truth lives where the truth remains faithful to the apostles. Totoo yan. Na ang simbahan, mga kapatid, ang magkapagbigay sa atin ng inspirasyon. Wala nang iba. No, wag kayong aalis sa simbahan. Ang simbahan lang ang makabigay sa atin. So kaya nga, lagi nating tinuturo yung araw ng simbahan dito sa office natin. At yun talaga yung reminder ko sa mga kapatid natin. Dapat grounded sa mga church fathers, dapat grounded sa CCC, yung ating sinisiwalat dito sa social media, at sa banal na salita ng Diyos, hindi sarili nating opinion. Ikaw at ako may opinion. Ang ganda ng sinabi ni San Agustin, no? Truth is not mine, neither mine nor yours. Ang ganda. Ito po, no? Truth is neither mine nor yours. Parang walang malaki, so that it can be both yours and mine. Ganda, bright. Grabe itong talino to si Saint Augustine. No? Mga sayings ni Saint Augustine, mga kapatid. Grabe itong mga sayings ni Saint Augustine, mga kapatid. So, truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours. It can, so that it can be both yours and mine. No, truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. So, yung punto nito, ang katotohanan is universal, hindi exclusive. So, Augustine is combating the idea that truth is subjective, private, or owned by individuals. For him, truth is universal. Oh, ganda na. Very simple lang itong sinasabi ni San Agustin. Truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. Ang ganda, no?
Ang punto nito, yung katotohanan ay hindi subjective. Yung katotohanan is private, hindi owned by individuals. Truth is universal, objective, and eternal. Yes po, daghan kaayong salamat nimo, Father D. Salamat po. If something is really true, example 2 plus 2 equals 4, or justice is good, then it is true for everyone. No one can claim personal ownership over it. Truth exists above the mind, nor inside it as invention. Truth does not depend on our own opinions, cultures, and preferences. We discover truth. We do not create it. Wow. The reason truth can belong to both yours and mine because it belongs to God. Because God is universal. And St. Augustine says that human minds participate in the same eternal truth, like many people saying the same sun. Pupunta ka dun sa Amerika, yung sun ay hindi na sun. It is common possession because it is a divine and unchanging. Ang ganda, no? We do not produce truth. We participate in it. This is Augustine's Christian transformation of the philosophy of Plato. All finite minds shared in the same eternal and divine light. Ganda, no? Sabi niya sa pangalawang sayings niya, if you understood, then what you have understood is not God. Ito yung point niya. Even though God is truth, He is not reducible to any human concept of truth. Hindi natin ma-interpret ang Panginoon sa maliit lang na bagay. Hindi natin mag-grasp yung buong katotohanan sa Panginoon. God is infinite. Human understanding is finite. So, ang Panginoon ay infinite. Sa atin is finite lang, limited. Anything fully grasped by the mind is smaller than the mind. Kung maunawaan mo, yung bagay, naging maliit yung bagay. Smaller than the mind. But God is greater than the mind. Therefore, He cannot be contained and comprehended. Hindi natin maintindihan ng Panginoon. God cannot be known truly but not completely. God can be known truly but not completely. So, maintindihan natin ang Panginoon pero hindi completely. Dahil finite lang yung isipan natin. Ang Panginoon ay infinite. Amen? Anong Panginoon? Infinite. Okay. We have true knowledge of God but never total knowledge. No. So we have true knowledge of God but never total knowledge. Hindi natin ang Panginoon. No? Ganda, no? Comprehension, enclosing, fully grasping, impossible. Apprehension, touching, reaching towards possible. Every concept we have of God is true and so for us, it goes but inadequate. Yung knowledge natin sa Panginoon, still inadequate. Yung meron siyang mga revelation, nakatulong sa atin. Pero hindi yan sapat. At sa pagpunta natin sa langit, doon na yung full comprehension of the reality of God. Wow. No? When I found truth, then I found my God, who is the truth itself. No, God is truth and all truths reflect Him. No, so hindi natin discover. Only we discover truth. We never create it. So ganun din. No, finding truth leads the soul to God, even if indirectly. I realized that the truth I saw was not subject to decay, and whatever partakes of truth is superior to my own mind. So ito yung summary sa katotohanan, mga kapatid. Truth is universal and divine. No one owns truth because it is God. God as truth surpasses full human comprehension. We know Him truly, but never exhaustively if you have understood. Whenever we discover truth, we touch the divine source. Kaya nga, lagi natin sinishare dito sa social media. God equals truth in its perfect eternal form. Human minds illuminated to see truth by God. Every true insight, participation in God's light. Understanding God, always true, but never completed. It is not 100%, mga kapatid. Ang ganda ng sayings ninyo at maka-inspire sa ating lahat, mga kapatid. No?
So, very practical itong sinabi ni St. Augustine, no? Truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. Oh. So, meaning truth is universal, objective, and eternal, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyo, ha. Quick live lang po tayo at sana po ay may natutunan kayo. No? Pasalamat din ako sa isang albularyo na nabalik loob, mga kapatid. Ang pagpahirog pa nyo sa Revolt to Truth. Yes, katotohanan po yan. Dahil yung mga apostol yung kanilang balabal ay ginagamit sa mga tao. So, it is a form of respect and veneration. It is not worship, mga kapatid. No? So, it is an act of veneration, not an act of worship as God. Kamali ka, kapatid. Kung magpahit tayo ng mga sa sacred images, ay hindi naman natin sinamba sila bilang Diyos. Yan ang katotohanan, kapatid. Okay? So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong panunood, at sana po ay may natutunan kayo sa araw sa gabi na ito. No? So, maaga tayong matutulog ngayon. So, quick live lang po tayo. Pasalamat ako sa mga star senders natin ngayon. Si Gladys Santilan Pinili, 50 stars. Si Hinapi Daguhoy Piater, no? 350 stars. Salamat po. Si Merly Losterio Istukya, 50 stars. Si Ate Marilu Magno, 400 stars. At si Gladys Santilan Pinili, 50 stars. Salamat po at sa inyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fight, Maria, the